presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatagot? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa ICI proceedings? Una, hindi naman yan korte na dumidinig sa mga personal at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso and probably trillions of pesos. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan, pera ng mga manggagawa, pera ng mga ordinaryong Pilipino yan, at nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari dun Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials dito sa anomalous and ghost flood control project. Paano sila nag-come up sa ganong statement? Pero yun yung mga kontratista na, mga diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. May they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude ng pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyayari, we are left saan We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the APRO chair sa last Congress. Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Second, sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung paano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary General of the House of Representatives para doon maka-access ang publiko, interested parties, groups or individuals doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So this is in line doon sa binanggit na rin at ginawa na rin ng Ombudsman
na pagsasapubliko ng SALN ng public officials. So, to those interested parties, groups, individuals na gustong maka-access po ng SALN ng kinatawang ito, welcome po kayo na busisiin o makakuha ng copy ng aking SALN. At we urge our fellow colleagues, our colleagues in the House of Representatives na to do the same, to authorize the Secretary General na isapubliko yung mga SALN ng ating mga kasamahan. After all, kung wala naman tinatago, sa publiko na, ipakita na sa publiko kung ano yung laman ng SALN. Dapat kasi maging kahiya-hiya ang korupsyon eh. Dapat maging kahiya-hiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants. Yun ang ano natin. Yun ang punto natin dito. So, we urge our colleagues na to do the same, to follow. May mga nauna na ng mga House members na isinapubliko ang kanilang SALN. And so, ayun, I am open for questions sa ating mga kaibigan.